niyang muli dito. Pinagtagpo niya muli tayo dito sa platform na to upang tayo ay kanya ring katagpuin. Sabi nga po, behold how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. Amen. So tayo po ay nagkaisa na ngayong hapon. Tayo ay nandito at amen. Pinagpala po tayong lahat na nandito ngayon dahil God's Spirit, the Holy Spirit will be here with us at kanya rin po tayo niyang katatagpuin sa araw na ito, sa oras na ito. Alam ko po, hindi tayo magsasara mamaya na hindi napagpala ang bawat isa. So, just tune in. Nawa po bigyan tayo ng magandang connection ng Panginoon. So, to start off po, sa praise and worship, tayo po ay ililid ng SKG Youth to be followed by the opening prayer po ni Ate M. SKG Youth, PW po. Hindi po tayo po'y umamit sa ating Panginoon. Ay, Panginoon. Ngayon po natin yung mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. May di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman, kailan may di kita papalit, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, pilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y kailangan. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman, kailanman, hindi ka papalit. Piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay. Habang buhay, Pupurihan ka. habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, pupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, pupurihan ka. Habang buhay, lingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
kailanman. Kailanman. Hindi kita pagbalik. Sa piling lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman. Kailanman. Hindi pa to pagbalik. Sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. 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 Ate Ann? Isang awit pa. Ay, sorry. Okay. Sabi po sa Jeremiah 32 verse 27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Amen. Amen. It's not easy to get my kids going every morning. Alam po, wait lang. Ulitin po natin sa Panginoon yung walang mahirap sa'yo. Ulitin kung ganun. Kinuha. Hindi ko palang panin. Wala. Nawawala. Dalawa nakabukas, Che. Kaya nawawala. Che, i-off mo yung isang i-off mo yung isang cellphone, Che.
Yes, Lord. Amen. Amen. Ate M. Ate M. Amen. Salamat po, Ate Che. So, sa pagkakataon po ito, tayo ay pangungunahan ni Ate M sa opening prayer. Andiyan ba si Ate M, Lita? Ate Lita? Ken Junior. Ay, Andiyan ba siya? umalis to eh. Umalis. Di ba nagpaalam? Hindi ko pa nakita yung kanyang message. Sige, ano na po, Ate Era, si Ate Jeremy na mag-pray. Diretso na siya sa work. Okay. Di na po Si Ate Jeremy po. Okay, Ate Jeremy. Kayo na po ang mag-opening prayer at diretso na po kayo sa word. Sige po. Tayo po manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa hapon na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay, pagkakataon na ibigay niyo sa bawat isa, Panginoon, upang patuloy po na makapaninin yung salita, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin na kailangan po maging sentro ng aming gawain, Panginoon. Kailangan po ang mapapurihan sa bawat salita aming sasabihin, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po na bigyan niyo po ng wisdom, ng karunungan inyong lingkod, Panginoon, upang patuloy po na salita niyo lamang po ang maitaas sa mga oras na ito, Panginoon. Panginoon, sa inyo po namin dinudulugan lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Pagbasa po ng text ay tuloy mo na rin natin, wala yung quiet. Sige po. Mag-share screen na lang po. Mag-share yung crowd. Sige, i-off ko yung akin. Sige, mag-share ka na. Lab. Nakikita na po? Wala pa. Bumubukas Ayan na. yan. Ayan. Ayun. Yung screen, wala pa yung ano. Kita na po ba? Amen. Ayan po. Yung verse po natin ngayon, matatagpuan po sa Proverbs chapter 5, verse 23. He will die for lack of self-control. He will be lost because of his great foolishness. So ngayon po, ang topic po natin, ang pag-usapan po natin is about self-control.
sa Proverbs chapter 5 verse 23, he will die for lack of self-control. He will be lost because of his great foolishness. Amen. Sabi daw, self-control is the ability to control over oneself. Ibig sabihin daw po, ang self-control po ay patungkol sa ating sarili. Ito po yung kakayahan natin na kontrolin yung sarili natin. May dalawa po picture dito which is yung pag-iipon diet. Sa dalawang sitwasyon po na to, makikita po natin na napakahalaga po ng self-control sa mga nabanggit ko po na yun. Bakit po mahalaga yung self-control sa pag-iipon at saka po sa pag-diet? Una-una po sa pag-iipon, kailangan po natin ng control in order for us to save money para po makontrol natin yung sarili natin kailangan. Yun din po in terms sa pagda-diet. Napakahalaga po ng role na ginagawa ng self-control dahil doon po natin makokontrol yung sarili natin na huwag po kumain ng mga pagkain na nakakasama sa atin or mga bawal sa atin. Ang gusto ko lang pong i-point out dito po sa dalawa na to, na ang self-control po ay mahalaga po sa buhay natin, sa buhay ng bawat tao. At lalo-lalo na po sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Biblically, self-control is the ability to make the choices that God thinks are best for us. Or it is the ability to submit ourselves under the will of God. Sabi po, self-control is not just simply being able to control our own will. Ultimately, self-control is our ability to submit ourselves under the will of God. Ito daw po yung kakayahan natin na isubmit yung sarili natin sa ilalim ng kagustuhan ng Panginoon. Ang sabi po, biblical self-control is not just about bending our own will to suit our desires, but rather biblical self-control is God through His Spirit teaching us to bend our own will to suit His desires. Ibig sabihin po, ang self-control po hindi lang po para sa kagustuhan natin, kundi self-control po is yung pag-submit or pag-commit ng sarili natin under the will of God. Para daw po tayo ay magkaroon ng self-control, meron po tayong kailangan na maging katangian or taglayin. Unang-una po, personal discipline. Ang personal discipline po ay pangunahing requirement. Kagaya po ng binanggit ko po kanina sa pag-iipon, ang pag-iipon kailangan din po ng disiplina. In order for us to have self-control, we must have first personal discipline. Kasi yung discipline po, kailangan para po makamit po natin yung goal natin. Kagaya po ng sinabi ko, yung halimbawa po sa pag-ipon, sa pagda-diet. Ganun din po sa atin bilang isang Kristiyano. In order for us to achieve our goal, yung goal po natin bilang isang mananampalataya, kailangan po natin ng personal discipline. Ang kalami. Ng discipline. Yung pangalawa po, follow the instructions. Ang sabi daw po, para po tayo ay magkaroon ng self-control, we must know to follow the instructions. Hindi lang po instructions na binibigay ng mga nasa paligid natin, kundi instruction given by the Lord. Importante po na marunong po tayong sumunod, lalo na po sa mga instruction na binibigay sa atin ng Panginoon. Bakit nga po ba kailangan natin na magkaroon ng personal discipline? Bakit po kailangan natin na sumunod sa mga instruction? Bakit kailangan po natin magkaroon ng self-control? Unang-una po, kailangan po natin magkaroon ng self-control to fall not into foolishness. Dahil once po na hindi po natin makontrol ang sarili natin, ito po ang mga araw minsan, ang buhay natin ay out of control kasi wala po tayong self-control. Ulitin po po. Kaya po pala minsan, ang buhay natin ay out of control kasi wala po tayong self-control. Life out of control is about having lack of self-control. Ibig sabihin po, kaya po pala minsan nafe-feel natin, nararamdaman natin na parang out of control na po yung buhay natin. Dahil po pala wala po tayong self-control. Sabi po dyan, don't depend on your emotion. Don't depend on your feelings.
Don't depend on your guts, but rather depend on His words. Sabi po, wag daw po tayong dumepende sa emosyon natin. Wag po tayong magpadala sa feelings, sa guts natin, kundi mag-depend po tayo sa salita ng Diyos. Sabi nga po, emotions are deceiving. Yung emotion po na meron tayo, pwede po niya sirain yung plano ng Diyos para sa atin. Kaya kailangan po natin na bantayan yung sarili natin or magkaroon po tayo ng self-control. Kung mababasa niyo po, emotions are deceiving. Do not let it control you so that you won't fall into foolishness. Ulitin ko lang po, emotions are deceiving. Ibig sabihin po, mapanlin lang daw po yung emotion natin. Kayang-kaya po niya sirain kung ano man po yung relasyon na meron tayo sa Panginoon. Kaya wag po nating hayaan na yung emosyon or yung feelings or yung guts po natin yung kumontrol sa atin. But instead, we can with the Word of God para hindi po tayo mag-fall into foolishness. And lastly po, don't let your emotions control you. Instead, let your devotion guide you. Dapat daw po ang may control sa atin ay ang salita ng Diyos. Kung ayaw po natin na ma-out of control yung buhay natin, we must spend time reading the Bible to get the wisdom from God at para po patuloy natin na makita ang plano niya para sa atin. Dito po papasok yung kahalagahan ng pagkakaroon ng pagbabasa na regular na pagbabasa ng Bible. Kasi kapag meron po tayong regular devotion or daily devotion, doon po natin makikita yung plano ng Lord. Doon po tayo magkakaroon ng self-control dahil alam po natin na may inihanda po yung Lord para sa atin. Sabi nga po, let the Word of God control our lives for us to have. Ang Diyos po ang kumontrol sa sarili, hindi po yung emotion or feelings po natin. Ayun lang po. Maiksi lang po yung message ko po at sana po marami po tayong natutunan. Salamat. Amen. Nakamute ka po, ate. Ayan. Ayan po. Yun. Ayan, amen. Salamat po, Ate Jeremy, sa short but mabiyaya po yung mensahe. Napaka-importante po na bilang mga Kristiyano, ito po ay isa sa bunga ng Banal na Espiritu, one of the fruits of the Holy Spirit. And tunay nga po na dapat bilang Kristiyano ay meron tayo nito. Nagtataglay tayo nito. Lalo na po kung sinasabing matagal na tayong Kristiyano dahil makikilala po tayo kung anong klase tayong Kristiyano, kung meron tayo nito. At makikilala din po na hindi tayo tunay na Kristiyano kung ang ating mga emosyon ay hindi natin kayang kontrolin. But by now, alam ko po na tayo hindi lamang sa meron tayong mga sariling devotions, but meron din po tayong sariling discernment, yung napapag-aralan po natin, kaya po nitong ginagawa natin aside from our devotions. Marami po tayong natututunan. Kaya isa po dyan ang yung mga bunga ng Holy Spirit at isa po ang self-control sa napaka-importanting meron dapat ang isang Kristiyano. So I guess tayo pong lahat ay meron yan at we will not let our emotions get the better of us. Hindi po natin pababayaang masabi nila na, ay, Kristiyano ba yan? Yan ba ang Kristiyano? Kasi pati po yung iba, madadamay, kung tayo ay makikita nilang hindi mabuti, kung mainit ang ulo, or makikita po sa pagkatao natin. Kaya tayo naman po lahat ay work in progress ng Lord or maturing Christians. We are all maturing Christians. So
by this or what we are doing, we learn. Marami pa po tayong natututunan. Kaya napagbubuti po natin sa araw-araw by God's grace and mercy. Yun lang po. At nawa po ituloy nating matandaan po natin at tumimo sa ating mga puso ang ating narinig from Ate Jeremy. Muli, Ate Jeremy, maraming salamat po. Pagpalain ka ng Lord at gamitin ka pang lalo sa kanyang ubasan. Sa dako pong ito, tayo ay, wow, nasa Amen. last. Ate Era, nais ko rin magpasalamat sa Panginoon sa buhay ni Ate Jeremy, dahil yung kanyang illustration ay nasa pula ko, doon sa diet, wala akong control sa kain eh. Ito yung laging Hindi ka po nag-iisa. concern ni Ate Opel sabi niya, lakas ko raw kumain. Sabi ko, hindi man ako nag-iisa, ikaw din. Hindi At po saka, kayo nag-iisa. totoo po yan, Kasama yung kasama kayo. I believe meron din dito sa atin. Kasi yung illustration niya, na-experience ko yan nung isang, itong linggo lang na to. Tungkol nga doon sa, yung pagkawala ng self-control, naging emotional ako doon sa aming meeting. Meron kasi kaming pinapagawa doon sa contractor. Nagtatanga-tangahan yung contractor. Nadala ako. Napagsalitaan ko siya. Hindi naman yung masamang salita, yung bang kumbaga nagkaroon ng diskusyon na parang nawala na yung respeto, ganyan. Pinigil kami nung lead namin. Tapos sabi niya sa akin, gawan mo ng solusyon. Sa akin ipinasa. Ngayon, nung natapos na yung meeting, sabi niya sa akin, medyo tinamaan ako, sabi niya, do not be stressed. It is not good for your soul. Sabi niya, nung nagsasalita siya, pumasok sa isip ko, it is not good to your body, to your health. Ang sabi niya, it is not good to your soul. So sabi ko, thank you sir for the reminder. So salamat po sa Panginoon at purihin siya sa dakilang araw na ito. At napansin ninyo, nagkakaroon ng paglago ang mga ginagamit ng Panginoon. Natutuwa ako dahil nakagamit na siya ng PowerPoint. It is a way kung paano tinuturuan ng Panginoon ang bawat isa sa paglago. Amen. Amen. Ate Era? Amen. Sa dakong ito po, sa pagkakataong ito ay tayo ay dadako na sa ating book reading at praise God po, nasa Mateo 28 na tayo at ito po I guess yung last chapter na ng Matthew. So sa atin pong ang mangunguna po ang Team Hagonoy verses 1 to 2. Team Isla Santa Cruz verses 3 and 4. Team Tumana verses 5 and 6. Team Malolos verses 7 and 8. Team SKG CNE verses 9 and 10. At yours truly for the Mabalacat team verses 11 and 12. Ang Team Jeddah po verse 13 to 15. Team Kuwait verses 16 to 17. Team Kaus, Napoles and PC Kids verses 18 to 20. At Team 12 po ay wala. Amen. Sige po mga kapatid from Hagonoy, kayo po ang manguna. Yan po. Muling nabuhay si Jesus. Sa verse 1 po, makaraan ang araw ng pamamahinga, sa pagbubukang liwayway ng unang-unang araw ng Sanlinggo, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tignan ang libingan ni Jesus. Sa number 2 po, biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, iginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Amen.
Sila Santa Claus? 3. Ang kanyang mukha ay nakakasilo na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. 4. Nanginginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Tuma na. Kaano pala? Ay, Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay, gaya ng kanyang sinabi. Halik kayo tingnan ninyo ang pinaglibigyan sa kanya. Yun po, nasabi nga po dito na sabi po ng anghel, huwag silang matakot dahil ang hinahanap nila na si Jesus, nung tinignan nila ang pinaglibingan ng ating Panginoon ay wala ng laman. Kumbaga po na ito na nga po yung sinasabi na matapos ang ikatlong araw ng Panginoong Jesus ay muli pong nabuhay. At nung nabasa ko nga po to ngayon, isa lang po yung parang naging mensahe po niya na ito po ay nagbigay pag-asa sa atin. Ito po yung pag-asang hinihintay po ng mga tao kahit nung mga panahon na nangyari po ito na talagang nabuhay ang ating Panginoong Jesus at siya po ang nagbigay ng kaligtasan po sa atin. Kaya po kanina nung nabasa ko nga po itong verse na to na ang naramdaman ko po ay pag-asa na tunay po na ang pag-asa ay nasa ating Panginoong Jesus, na kung sinabi nung unang naramdaman nila ay parang nawalan sila ng pag-asa or nalungkot dahil namatay ang Panginoong Jesus. Pero nung muling nabuhay ang Panginoong Jesus, nagkaroon sila ng bagong pag-asa na ang Panginoon ay tunay ngang nagahari po sa atin. Malolos. 7. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya muling nabuhay. At pupunta na siya sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. 8. At dali-dali na nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak. At patakbong punta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Amen. So dito po nakita natin na ang Panginoong Hesus ay bumangon nabuhay na maguli katulad na naibahagi ni Ate Rica. So nagkaroon ng pag-asa ang mga sumasampalataya o mga hindi pa sumasampalataya at yun nga dito ipinamalitaan. Sinabihan sila na sabihin na ang Panginoon ay nakita nila sila roon na wala at gusto nila ay malaman ng buong lugar doon, ng buong tao doon ang nangyari. Subalit ang mga tao na ganung pagkakataon ay mga takot, hindi sila makapaniwala. Tingnan natin yung sa susunod sa SKG. Ngunit Sila ni Jesus at sinabi, "Magalak kayo." Lumapit sila sa kanya at hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Verse 10. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Magmadali kayo, sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Amen. So dito, yung Panginoong Jesus mismo yung kanilang nakita roon at sinabihan sila na huwag matakot dahil sa previous verse, takot na takot sila. At sinabihan sila na magalak. So sa buhay natin, dapat magalak tayo ng higit pa dahil ito yung regalo ng Diyos na gusto nais niyang tanggapin natin
lumapit tayo sa kanya dahil siya ay lumapit sa atin. Ano? So, wag po tayo yung matakot, wag tayong magdalawang isip, na ibahagi ang salita ng Panginoon, yung pag-ibig niya, yung ginawa niyang sakripisyo sa cross ng Kalbaryo. Sabi dito, magmadali kayo, sabihin sa mga kapatid na pumunta sa Galilea at na makikita siya roon. Amen? Ate Era. Amen. Sa 11 po, pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. 12, nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. So dahil po dun sa pangyayari, sila po ay parang yung succeeding verses, parang nagkagulo sila. So noon pa man, parang pinag-uusapan po, nagbibigay ng mix, yung resurrection ni Jesus. So para sa akin po, napa-advance siya at dalawang bagay po ang pagpipilian. To believe that Jesus rose from the dead, na maniniwala po tayo at yan po ang ating pinaniniwalaan. Or yung iba po, sarado ang isipan sa katotohanan at ni-ignore po or trying to explain. So yan po ang aking masasabi. Amen. Praise God. So ito yung tinatago ng mga Pariseo, na katotohanan. Nung sabihin ng Panginoon na gigibain ko yung gusaling ito at sa 3 araw aking itatayo, meron na rin alam yung mga Pariseo, kaya lang dinadivert nila sa physical na building na gigibain at itatayo. Sabi nila, tagal na panahon yan bago na itayo. So yun yung ginamit nila, sa mga previous na pag-aaral natin. Ngayon dito lumalabas, alam nila dahil alam nila yung mangyayari na siya yung mabubuhay na maguli sa pangatlong araw. Kaya nagpulong nga sila rito. Sinuhulan nila yung sundalo na tingnan natin kung anong sinabi. Andiyan na ba si Elder Alex? Parang wala. Okay. So tutuloy ko siya. Sabi po sa 13, at ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala kung makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganun niya ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang balitang pinagsasabihin sa mga Hudyo. So ito yung pinaliwanag ni Ate Era. So ang nangyari, naggawa ng kasinungalingan ng kwento uli ang mga leader ng mga Pariseo ng panahong iyon at sinabihan nga nila na ipamalita na ninakaw ng mga disipulo yung bangkay. Hindi nila sinabi yung katotohanan na sinasabi ng mga disipulo na nabuhay na maguli ang Panginoon. So hanggang ngayon, kaya mayroong mga tao na hindi naniniwala dahil dito sa kasinungalingang ito. Amen? So kaya dapat para malaman ang katotohanan, mag-aral ng salita ng Panginoon, magbasa, at unawain ito, humingi ng guidance sa banal na espiritu. Quiet. Ate Opel, pakibasa. Okay, ako na lang po. Verse 15. Kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawang alinsunod sa pagkaturo sa kanila at ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nanatili hanggang sa mga araw na ito. 16. Tatapot nagsiparoon
ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. 17. At nang siya'y kanilang makita at kanilang sinamba siya, tatapot ang ilan ay nag-alinlangan. Amen. Amen. So dito yung Great Commission na yung sumunod na topic, yung 11 disipulo ay pumunta na sa Galilea. So 11 na lang, alam natin na yung isa si Judas Iscariote nagpakamatay na, So doon sa bundok na ibinigay ng Panginoon sa kanila, and nakita nila ang Panginoon na yung sinamba nila, pinarangalan nila. At yun nga, yung iba ay nagdalawang isip na para ba silang hindi makapaniwala. Talaga bang siya yun? Meron pong doubt. Team Chaos? 18. Jesus came and said to them, all authority, all power of absolute rule in heaven and on earth has been given to me. 19. Go therefore and make disciples of all the nation. Help the people to learn of me, believe in me, and obey my words. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. 20. Teaching them to observe everything that I have commanded you. And lo, I am with you always, remaining with you perpetually, regardless of circumstance and on every occasion, even to the end of the age. Amen. Praise God. Salamat sa pagbasa ng kanyang salita sa pamamagitan ng Chaos Kid. So dito nga po nagtagpo na sila ng disipulo at ng Panginoon at sinabihan yung mga disipulo kung meron ng Panginoon. Ang sabi niya, all authority, lahat ng kapangyarihan, yung pinakamataas na kapangyarihan dito sa langit at sa lupa ay nasa Kanya. Ipinagkaloob ng Diyos Ama sa Kanya. At doon sa ibang verses, makikita natin na siya at ang Ama ay iisa. Siya yung Diyos na nagkatawan tao sa pamamagitan ni Kristo. So siya rin yung Diyos. At kaya sinabihan sila na umayo kayo at gawing disipulo ang lahat ng bansa. Tulungan ang mga tao na makilala ako, maaral yung aking mga sinasabi, maniwala sa akin at sumunod sa akin. Kaya nga po tayo mayroong ganito para magkaroon ng at least katuparan, ang salita ng Diyos at sinusunod natin. Sabi rito, obey my words. So pinag-aaralan natin iyon, itong mga salitang ito, at upang sa ganoon ay magamit tayo, bawat isa sa atin, saan man tayong nandoon, na ibahagi ang turo ng Panginoon patungkol sa kaligtasan. At binigyan din niya tayo ng kapangyarihan. Sabi niya rito, by baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ito'y patungkol sa mga disipulo na binahagi sa atin. Nagkaroon tayo ng umpong upang ito'y makamtan din. Kaya sa 20 sabi na, teaching them to observe everything. Lahat ng mga tinuro ko sa inyo, ay ituro ninyo sa kanila, na sa ganoon ay nasa inyo ako lagi.
Katulad nung ngayon, bakit ako nandito? Kasi mayroong ginamit ang Panginoon na nagturo sa akin noon at ngayon naman ay ibinabahagi ko sa inyo. So ganun din naman kayo, Darating ang panahon na ang Panginoon gagamitin kayo upang yung natutunan ninyo ay ibahagi ninyo sa marami. Dahil ang pangako niya ay lalagi siya sa atin sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, sa anumang mga problemang kaharapin natin, kakayanin natin kasi kasama natin siya hanggang sa wakas ng mundo. Amen? So purihin po ang Panginoon sa dakilang araw na ito. Salamat sa mga buhay ng mga kapatid, mga bata, ng mga matatanda, ang mga medyo bata-bata pa at kaming mga matatanda na. Amen. Ang papuri. Amen. So Amen. nandito lahat yung nandito sa atin lahat yung all ages, all ages. Amen. Opo. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Amen. Sa dako pong ito, dadako tayo sa memory verse. Proverbs 5:23. SKG Kids. Nandyan po. Ang anak ni Che. Proverbs 5. Kawikaan 5 verse 23. Pagkat walang pagpipigil, siya ay mamamatay at dahil sa kamangmangan, hantungan niya ay sa libingan. Amen. Thank you. Tumana Kids. Kawikaan chapter 5 verse 23, pagkat walang pagpipigil siya ay mamamatay at dahil sa kamangmangan, hantungan niya ay sa libingan. Amen. Malolos. Train. Kawikaan 5 verse 23. Pagkat walang pagpipigil, siya ay mamamatay at dahil sa kamangmangan, hantungan niya ay sa libingan. Okay. Quiet Kids. Meron ba? Ako na lang po. Siya ay mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Amen. Chaos Kids. Chapter 5 verse 23, Proverbs. He will die for lack of self-control. He will be lost because of his great foolishness. Thank you. Isla Santa Cruz Kids. Pagkat walang pagpipigil, siya ay mamamatay at dahil sa kamangmangan, hantungan niya ay libingan. Amen. Salamat po. Sa pagkakataon pong ito, tayo ay dadako na sa pagpapasalamat ng mga nagdiwang ng kanilang kaarawan. So, ang ating kapatid na Roberto Aguilar, October 17. Ryle Jansen Valenton, October 19. Aldo Aguilar, October 20. Georgina Zapata, October 20. Marilyn Aguirre, Asilenlen, October 21. Rica Jeronimo, October 21. Angela Lapus, October 22. And to all who are celebrating their birthdays today, 23, or from October 17 to 23, maligayang kaarawan po. Sabi po ng Proverbs 9 to 11, 9 verse 11, for by me your days will be multiplied and years will be added to your life. So, maligayang kaarawan po sa lahat na nag-celebrate ng kanilang birthday. Salamat po sa Diyos sa mga buhay ninyo at sa isa pang taon na idinagdag ng Lord this year. Nawa po kayo ay pagkalooban pa ng maraming taon, maraming birthdays at yung desires po ng mga puso ninyo ay nawa ibigay ng ating Panginoon.
Yan. Thanks. So dadako po tayo ngayon sa Thanksgiving and prayer request by Ate Alicia, no? Nakalimutan ko pong idagdag, Ate Alice, yung aking pasasalamat na nabakunahan na po yung aking 2 anak na lalaki after 3 cancellations at yung akin pong Ate Roda at ang kanyang anak na si Tracy ay nabakunahan din po. So ang request ko po ay yung kanilang second dose, parang next week na po yata yun. Nawa po makuha na rin nila. So praise God po, maraming salamat. At pag-pray din po natin yung comfort nila Bishop Dan, ano, at saka ni Ate Tanet dahil nawala po yung, pumanaw po yung kanilang kaisa-isang anak na si Lemuel, ano. So masakit po siguro ang mamatayan ng nag-iisa mong anak, lalo na bata. Yun po ay hindi natin, iba po yung ways ng Lord, iba yung kanyang isip. Ayun, kahit bishop, kahit anak ng bishop ay parang na-COVID po itong si Lemuel. So, ang maganda yung purpose ng Lord na namatay man din daw po siya, pumanaw din man po siya, ay yun daw pong siya ay ginamit ng Lord to sow a seed para sa purpose ng Lord. At yun daw po ay building an army in heaven. So, pag-pray po natin yung comfort nila, Bishop, sa pagpanaw ng kanilang anak. Amen. Ate Alice, pakidagdag mo rin yung aking kuwan kasi application sa vacation. Online yun eh. So nag-apply na ako. In-apply ko na kasi requirement nun na mga 1.5 months to 2 months before dapat i-apply mo. So in-apply ko siya. Yung aking regular na bakasyon na 30 days, talagang approve na yon. Kaya nga lang dahil dito sa pandemic, meron silang option na mag-work from home kung ilang araw, 40 days yung nakalagay na allowed ka, pero hindi sabay-sabay, stagnant. So ngayon, nagdagdag ako ng ilan ba yung dinagdag ko? 2 weeks, parang 5 days, 10 days, ganyan, ngayon, na-reject siya. Ang sabi nila, pa niya sa boss. Kasi hindi na-discuss. Sabi niya, hindi natin na-discuss yan doon sa inaprubahan. Kaya idudulog pa yan natin sa mataas. Kaya ni-reject niya muna yung system. So pakisama po sa prayer na nawa kung ano man yung bigay na day na allowed sa akin ay maging kalooban ng Panginoon dahil ang reason ko doon namin ay dahil nga may quarantine na 2 weeks noon nung in-apply ko yon, 2 weeks pa, 7 days, na naging 5 days na ngayon at kanina umaga minarinig na naman akong sub-variant, nawa wag pumasok sa Pilipinas yung para hindi tayo maapektuhan. Sub-variant. Sub-variant. Amen. Amen. Alice. Amen po. Dako na po tayo sa ating Thanksgiving prayer po. Hallelujah Jesus, hallelujah, hallelujah Jesus God Lord. Among dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po ang papuri at pasasalamat ay patuloy namin ibinibigay sa iyo. Sa katatapos lang namin nagawain, God Lord, maraming salamat sa patuloy mong pagsama sa amin at ang kagatagumpayan nito ay naway patuloy namin napaparangalan ang iyong dakilang pangalan, God. Hallelujah, Jesus God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na nakasama namin sa araw na ito, God.
Patuloy mo naman pagpalain ang kanilang mga buhay sa patuloy na pag-aaral ng iyong mga salita. At nawa Panginoon na patuloy silang lumago ayon sa iyong kalooban, God. At nawa Panginoon na magkaroon sila ng malalim na relasyon sa iyo, O God. Hallelujah, Jesus God. Tinataas din po namin sa iyo ang buhay ni Ate Jeremy sa kanyang pagbabahagi ng iyong salita, God. Maraming salamat po na patuloy mong ginagamit si Ate Jeremy upang makapaghayag ng iyong mga salita, God. Maraming salamat at nawa Panginoon na patuloy mo pa siyang magamit sa iyong ubasan. At nawa Panginoon, patuloy mong pagpalain ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya at ang lahat ng kanyang mahal sa buhay. Nawa ay patuloy ay lumago din sa pagkakakilala sa iyo, God. Hallelujah, Jesus, God. Maraming salamat at nawa Panginoon. Patuloy mo pong ingatan si Ate Jeremy at ang kanyang buong pamilya, Lord God. Hallelujah, Jesus, God. Maraming salamat din, Panginoon, sa aming mga kapatiran na nagdiwang ng kanilang kaarawan nitong linggong to, God. Nawa Panginoon na patuloy mo pang pagpalain ang kanilang mga buhay at gayon din, Panginoon, na nawa Panginoon ay patuloy silang lumago sa iyong ubasan, God. Hallelujah, Jesus, God. Maraming salamat, Panginoon. At napapatuloy mong pagpalain ang kanilang mga buhay, madama nila ang iyong pagmamahal at pagkalinga, God. Hallelujah, Jesus, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong taon na dinagdag mo sa kanilang buhay at nawa ito ay ma-enjoy nila at magamit nila ng naaayon sa iyong kalooban at tunay, Panginoon, na ang pangalan mo lamang ang maitaas at maitanghal sa kanilang mga buhay. Hallelujah, Jesus, God. Kaya di, Panginoon, ang aming patuloy na pasasalamat sa mga kagalingan, patuloy mo pinagkakaloob sa aming mga kapatiran ng mga may karamdaman, God. Nawa, Panginoon, bigyan mo sila ng complete healing, protection, at nawa, Panginoon, ang provision mo ay mapasa kanila, God, Lord. Hallelujah, Jesus, God. Maraming salamat, Panginoon. Sa buhay ni Kuya Marshall, nawa sa kanyang patuloy na therapy, sa kanyang mild stroke, nawa ito ay magbigay sa kanya ng muling kalakasan sa kanyang physical na katawan. At patuloy, nawa Panginoon, na manumbalik ang kanyang dating lakas at kasabay nito ang kanyang paglago sa iyong mga salita, Panginoon, at nawa sa pamamagitan ng pagkakataong ito ay tuloy ang kanyang makilala sa kanyang buhay bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Kaya hindi, Panginoon, kay Kuya Buddy Espanta, sa kanyang karamdaman, sa kanyang cancer, nawa Panginoon, patuloy mo din pong ibigay sa kanya ang kagalingan, nawa, Lord God, patuloy mo gamitin ang lahat ng mga bagay na binibigay sa kanya, mga gamot, mga instrumento na ginagamit sa kanyang katawan, ng mga Panginoon, sa pamamagitan nito, padaluyin mo kagalingan tanging sa ilamang nagmumula. Kaya hindi, Panginoon, sa buhay ni Ate Marites, sa kanyang pananakit ng ulo, nawa Panginoon, hipuin mo po siya mula ulo hanggang talampakan upang kung ano po ang makaramdamang na meron siya. Nawa ito ay tunay na magkaroon ng kagalingan na nagmumula sa iyo. God, maraming salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Kuya Bal at nawa sa kanyang karamdaman, sa kanyang kidney problem, Lord God, nawa ito ay bigyan mo ng kompletong kagalingan. Hallelujah, Jesus. Kaya di po sa buhay ni Kuya Willie, sa kanyang eye problem, Lord God, ikaw po ang aming dakilang manggagamot na nagbibigay ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. At nawa, Panginoon, your provision be upon him, O Lord God. Kaya hindi, Panginoon, sa buhay ni Ate Mariana, sa kanyang ovarian lump, sa kanyang kidney, sa elbow pain, Lord God. Hallelujah, Jesus, God. Tunay, Panginoon, nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng mga latay na natamo mo sa iyong katawan, ang kagalingan na nawa ay maibigay mo din po sa kanila, God, Lord. Hallelujah, Jesus, God. Kaya din po sa kay Diakon Jason Mother, sa kanyang karamdaman, sa kanyang COVID-19 positive, God. Kompletong kagalingan din po ang inihiling namin para sa kanya, God, Lord, at nawa, Panginoon, huwag na niyang maranasan pa kung ano man pong
kung ano man po na karamdaman pa, ang sakit at ang mga dulot ng virus na ito, Panginoon, nawa huwag siyang mahirapan dito, O Lord God, at nawa, Panginoon, bigyan mo din po siya ng kumpletong kagalingan, God. Hallelujah, Jesus, God, sa buhay po ni Ate Malin, sa kanyang tatay, sa kanyang health problem, Lord God. Panginoon, alam ko po na nakikita mo po sila kung ano po ang desire ng kanilang mga puso, God, Lord. Patuloy naman dumalaw ang iyong dakilang kapangyarihan sa kanilang mga buhay at ang kanilang kahilingan na Panginoon ay patuloy mong matugon, God. Hallelujah, Jesus, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Na ikaw ang aming manggagamot na at sa iyo, Panginoon, walang imposible. Kaya, Panginoon, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo. Ano man ang mga karamdaman na ito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, ito ay gagaling in Jesus' name, Lord God. Hallelujah, Jesus, God. Kaya hindi po, Panginoon, sa buhay ni Ate Ine Gulinaw at sa buhay po ni Kahening Aguilar, God, Lord, sa kanilang pinagdadaanan, Panginoon, nawa ikaw po, Panginoon, na magpuno kung ano man po ang kahungkagan na nararamdaman nila sa pagpano ng kanilang mahal sa buhay, God. Lord, nawa, Panginoon, na ikaw po ang mag-comfort sa kanila, Lord God. Hallelujah, Jesus, God. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang aming Panginoon, ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin, na kung ano man po pinagdadaanan sa aming mga buhay, ikaw lamang, Panginoon, ang aming Diyos na natatawag at nagbibigay ng kagalingan, ng kung ano man po ang aming mga pinagdadaanan, God, Lord, sa aming mga kalungkutan, Lord God. Tunay, Panginoon, na nasa namin ang kaaliwang sa iyo nagmumula, God. Hallelujah, Jesus. Kaya Panginoon, maraming Panginoon, salamat sa buhay ni Ate Era na sa kanyang buhay na siya ay cancer-free na, God. Thank you, Lord God, at nawa, Panginoon, patuloy mo magamit ang buhay ni Ate Era sa iyong kabasan, God. Maraming salamat dahil, Panginoon, alam ko po na marami kang plano sa kanyang buhay, kaya, Panginoon, binibigyan mo siya ng panibagong kalakasan at nawa, Panginoon, ito ay magamit niya ayon sa iyong kalooban, God. Hallelujah, Jesus, God. Kaya hindi, Panginoon, ang mga anak ni Ate Era, ng kanyang kapatid, maraming salamat, Panginoon, at nabigyan na sila ng kanilang first dose ng kanilang bakuna panlaban sa coronavirus, God. Maraming salamat. Nawa, Panginoon, na patuloy na wala silang maramdamang side adverse reaction nito, God, Lord. Maraming salamat, Panginoon, at nawa sa kanilang susunod na second dose, God, nawa, Panginoon, ito ay maibigay sa kanila ng maayos at wala na maging anumang problema, God. Hallelujah, Jesus, God. Ang patuloy mong pagpapala at pag-iingat sa kanila ay patuloy mo na bang ibigay sa kanilang mga buhay, God. Maraming salamat, Panginoon. Kaya hindi, Panginoon, sa buhay ni Ate Marie, sa kanyang shoulder injury, Lord God, patuloy nawa, Panginoon, na ikaw ang humipo sa kanyang buong katawan at lahat, Panginoon, kung ano man po ang naging problema niya sa kanyang balikat, Lord God, ikaw po ang nawa ang mag-ayos ng lahat nito at ayon sa iyong kalooban, ito ay hindi na magbigay ng anumang pang karamdaman sa kanyang katawan, God. Hallelujah, Jesus. Ganyan pa, Panginoon, sa buhay ni Ate Erin sa kanyang tonsillitis, Lord God. Panginoon, patuloy mo na ba siyang bigyan ng kagalingan, God. Hallelujah, Jesus, God. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy kang tumutugon sa aming mga panalangin, kung ano man pong mga karamdaman, sa lahat ng aming mga pinagdadaanan sa mga buhay. Panginoon, patuloy kang nakatunghay sa amin, God. Maraming salamat, Panginoon, na hindi ka nagkukulang sa amin sa anumang bagay. Lagi nang sapat ang iyong pagpapala at biyaya sa amin lahat, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, God, Lord. Hallelujah, Jesus, God. Tinataas din po namin sa iyo yung si Bishop na namatayan ng kanyang anak sa kanyang pamilya, Panginoon, God. Asamot dalangin po namin, Panginoon, ang pag-comfort mo sa kanila, Lord God. Batid po namin na ang aming buhay ay hiram lamang sa iyo at ito ay babawiin mo din sa taktang kapanahunan ng ayon sa iyong kalooban, God. At Panginoon, kaya pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga emosyon na Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw ang mag-control dito, God, Lord. At nawa, Panginoon, ng kaalaman, nawa, Panginoon, at ang kung ano man po ang kalungkutan na nadarama, Panginoon, ay sa iyo namin ipinagkakatiwala, God, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sinabi mo na kung
ang dumadanas ng kalungkutan ay iyong aaliwin, God. Hallelujah, Jesus, God. Ganyan po, Panginoon, na tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang planong pagbabakasyon nila Kuya Junior, God, Lord, kung ang sa kanyang application for vacation, Lord God, na nawa, Panginoon, ito tugunin mo ayon sa iyong kalooban, God, at nawa, Panginoon, i-grant mo ito ayon sa iyong kalooban, God, Lord. Hallelujah, Jesus, God, nawa, Panginoon, at tunay, Panginoon, ang nararapat na bakasyon para sa kanilang pamilya ay nawa ay makamit nila, God. Hallelujah, Jesus, nawa, Panginoon, dahil, Panginoon, palagi kang may plano sa aming mga buhay, sa buhay ni Kuya Junior, nasa kanyang ninanais ng pagbabakasyon, God, Lord. Alam ko po ito na ito ay nilalaan niya para din po sa paglilingkod sa iyo, God, Lord. Hallelujah, Jesus, God, nawa, Panginoon, na magkaroon siya ng maayos at masayang bakasyon. In Jesus' name, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, na tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang mga taong nagnanais na maglingkod sa iyo, mag-share na iyong mga salita, God. Dahil, Panginoon, alam po namin na ito ang iyong plano sa buong mundo, ang maikalat ang iyong salita, God. At kung sino man po mga tao na nagnanais na mag-share na iyong salita, Lord God, nawa, Panginoon, bigyan mo sila ng kakahayahan at, God, Lord, ang wisdom, God, nawa, Panginoon, na ibigay mo sa kanila, i-guide mo nawa sila, Lord God, at nawa, Panginoon, na bigyan mo sila ng lakas ng loob upang makapagbahagi ng iyong salita, God, nawa, Panginoon, hindi maging hadlang ang pandemya na ito upang yung mga salita ay maikalat ng mga taong binibigyan mo ng kaalaman at kakayahan na magbahagi ng iyong mga salita sa lahat ng dakos ng lugar, sa lahat ng dako ng mundo, ng lugar ng buong mundo, God, Lord. Hallelujah, Jesus, nawa, Panginoon, ang iyong mga salita ay patuloy na maikalat, Lord God. Hallelujah, Jesus, dakilang Diyos. Panginoon, na patuloy din po naming tinataas sa iyo ang kalagayan ng buong mundo, ang coronavirus na ito, Panginoon, in Jesus' name, God, Lord. Sa isang salita mo lamang ang lahat ng ito ay mapapawi, God, at nawa, Panginoon, loobin mo na ito ay tunay na mawala na sa aming bansa, sa buong mundo, ang coronavirus na ito, at nawa, Panginoon, wala nang marami pang tao na maapektuhan, at nawa, Panginoon, mabalik na sa dating normal na buhay ang lahat ng tao, God, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. God, kung ano man po ang mga variant na patuloy na nakikita ng mga taong nag-aaral ng virus na ito, God, Lord, huwag mo nawang ipahintulot na ito ay makapasok pa sa aming bansa, God. Nawa, Panginoon, ngayon pa lamang sa isang salita mo ay mahadlangan na ang mga variant na ito, God, Lord. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name, God, Lord. Hallelujah, Jesus, dakilang Diyos, God. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy mong dinidinig ang aming mga panalangin. Kaya, Panginoon, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo, bansang Pilipinas, God, Lord, at ang nalalapit na election, God, Lord, nawa, Panginoon, na tunay na magkaroon ng mapayapa at matagumpay na eleksyon ang bansang Pilipinas, at nawa, Panginoon, tunay na ang maluklok lamang sa katungkulan ay ang taong may tunay na pagmamahal sa taong bayan, at higit sa lahat, Panginoon, ay mayroong takot at paggalang sa iyong dakilang pangalan, God, Lord. Nawa, Panginoon, ang taong maluklok sa mga katungkulan, Panginoon, ay naayon lamang sa iyong kalooban, God, Lord. Hallelujah, Jesus, God. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Gayti, Panginoon, ang mga mamamayan na itinakda mong pumili ng mga taong manunungkulan sa bansang Pilipinas na mga, Panginoon, ay pagkalooban mo din ng kaalaman, God. Ikaw ang mag-guide sa amin lahat kung sino ang dapat naming ihalal bilang mamumuno sa bansang Pilipinas, God, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng aking kapatiran na patuloy mong ginagamit upang magkaroon ng katagumpayan ang gawain ito, God, sa pangunguna ni Kuya Junior, Lord God. Lord, sambutilangin ko po, Panginoon, na patuloy nawang magkaroon ng kabuluhan ng aming ginagawang pag-aaral na ito, Panginoon, at
ang lahat ng mga taong naririto, ang aming mga kapatiran na nakikinig ng iyong mga salita ay tunay na magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo, magkaroon ng tunay na pagkakilala sa iyong dakilang pangalan at magamit mo upang makapagbahagi din ng iyong mga salita, God, Lord. Hallelujah, Jesus, God. Maraming salamat na patuloy mong aming tinutugon ang aming mga panalangin, God, at ang aming mga panalangin na hindi man namin masambit ng aming mga labi, God. Alam po namin na ito ay patuloy pa din nakakarating sa iyong pandinig, God. Kung ano man po ang desire ng aming mga puso, God, alam ko po na batid mo ang laman ng aming mga puso, Panginoon, kaya po ito ay patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo, God, Lord. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Tunay, Panginoon, na salamat sa iyong pagmamahal sa amin lahat, na patuloy kang kumikilos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pag-iingat sa amin lahat. At nawa, Panginoon, na patuloy kami magkasama-sama sa susunod pang mga Sabado sa ganitong oras upang kami ay patuloy na magbahagi na ng iyong salita, God. Hallelujah, Jesus, God. Patuloy po namin pinagkakatiwala sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin na may papuri pa salamat sa iyo. Sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Purihin po ang Panginoon. At patuloy po tayo manalangin sa ating mga pamilya na nandirito ngayon. Pagkatapos ay ideklara natin ang kapangyarihan ng Psalms 91 sa lahat sa atin na nandirito at sa mga iba pa na hindi nakadalo rito. Sa buhay ng ating Ate Alicia, kanyang pamilya, Ate Milen at ang kanyang pamilya, at nais ko rin idulog sa Panginoon yung plano nila na pupunta sa Canada, na nawa pagpalain ng Panginoon sa buhay ng ating Ate Era. Salamat sa mga answered prayer na pinagkaloob ng Panginoon sa kanilang buhay, sa kanyang pamilya. Ang aming mga anak, sila Ryan, Len, ang kanyang mga anak, si Ate Rosel, si Ate Opel, at aming mga kapatid sa Santa Cruz, sa Agunoy, at sa mga iba pang lugar na wala rito na kasama natin, na nawa ay makasama natin sa mga susunod. Na ayon sa kalooban ng Panginoon, nang nilikha ng Diyos ang mga tao, dinisenyo niya tayo upang manirahan sa kanyang pamilya. Inihayag ng Biblia na ang mga ugnayan ng pamilya ay mahalaga sa ating Panginoon. So ang katawan ni Kristo na mga mananampalataya ay tinawag na pamilya ng Diyos. So, dahil dito, dahil sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Hesus, sa banal na Espiritu ng Diyos ng kaligtasan, ay kabahagi tayo sa kanyang pamilya. Kaya marapat lamang na magpasalamat tayo sa kanyang grasya at habag. Sabi po sa Proverbs 3:33, the Lord's curse is on the house of the wicked, but He blesses the home of the righteous. Say, thank you, Lord, for your strength and protection over my home. So Lord, we thank you. Nagpapasalamat po kami sa nakalipas na linggo sa iyong pagpapala sa bawat isang pamilya na nandirito at wala rito, sa kalakasan, sa inner strength na ipinagkaloob mo, sa self-control na narinig namin ngayon, nawa aming maranasan ito, Panginoon. May apply namin, Panginoon, at sa protection mo, O God. Ay patuloy kaming nananalangin na Panginoon sa bawat miyembro ng aming pamilya na patuloy na pagkalooban ng inyong pong grasya at habag na pagpapala, O Diyos. At sa pag-uumpisa ng linggong ito, Panginoon, maranasan namin lahat ito kasama ng kalakasan at protection mo sa bawat isa, dahil ikaw ang aming kalungan. Ikaw ang aming pinananampalatayanan. You are our wings. From you we find refuge, Panginoon. At nawa patuloy mo kaming ilayo sa lahat ng gawa ng masama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sabay-sabay po tayo na
ideklara ang Psalms 91. I-unmute po natin yung ating mga audio upang sabay-sabay tayong basahin ng Psalms 91. 1, 2, 3. He dwelleth in the secret place of the Most High, will remain in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. And my fortress, my God, He in Him will I will deliver trust. thee from For the He snare of the fowler snares and from the noisome pestilence. pestilence. He shall cover He thee shall cover with His thee with wings, His wings, and under and under His His wings wings shalt thou trust. shalt thou trust. His trust shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be Thou afraid shalt not be afraid for the by night, terror by night, nor the arrow for the arrow that flieth by day, by day, because of the pestilence because of the that pestilence cometh in darkness, nor nor for for the destruction that wastes at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 shall at fall thy at right thy hand, side, and but it shall 10,000 not at thy come right hand, but nigh it thee. shall not come nigh thee. You will will only look with your eyes with your eyes and see the recompense of the wicked. Because you have You made have the made Lord the your Lord dwelling your place, dwelling place, the Most the High, Most High, who is my refuge. No No evil shall be evil allowed shall to be befall allowed you, to befall you, no no plague plague come near come your near tent. your tent. For He will For command He His will command angels His angels concerning you to guard to you guard in you all in your all ways. your ways. On On their their hands they will bear you bear up, you up, lest you lest you strike strike your foot against a stone. the stone. You will tread on the lion on the and the lion adder. and the other. The young lion and the and the serpent serpent you you will will trample trample underfoot. underfoot. Because he Because holds He fast to holds me in fast love, to me in love, I will I will deliver him. I I will will protect protect him him, because he He knows knows my name. my name. When he He calls to calls me, to me, I will I answer will him. answer him. I will be Be with him in him trouble. in trouble. I will rescue rescue him and honor him. and honor him. With long life, I I will will satisfy satisfy him him and and show him my my salvation. salvation. Amen. Amen. To Amen. God be the glory. So, dumako po tayo sa closing prayer and benediction. Purihin ng Diyos. Hallelujah. O Amang Banal na makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka po naming pinapupurihan, pinasasalamatan sa katagumpayan ng aming pakikipagniig sa inyo ngayon. Panginoon, kasama ng aming mga kapatid na ginamit mo sa pangunguna ng Ate Era sa program. Panginoon, salamat sa salita na narinig namin na ibinahagi ng aming Ate Yeramin. Salamat, Panginoon, at sa aming Ate Cherina na nagbigay papuri ng pag-awit sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, at sa aming Ate Alicia na nanguna sa mga pasasalamat at panalangin na Panginoon na inaangkin namin ng iyong katugunan, O Diyos. Maraming salamat at sa lahat ng mga narito na nag-participate. Maraming salamat po sa pagbibigay mo sa kanila ng oras at signal na malakas sa Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat. At Lord, itulot mo ay sa iyong kalooban na makasama namin muli ang aming mga kapatid sa susunod na Sabado na taglay ang pagpapala mo katulad sa araw na ito. Hallelujah. Amen. Kaya mga kapatid, the God of peace who raised Christ from the dead, strengthen your inner being for every good work. Amen. And the blessing of God Almighty, Amen. Father, Son, and the Holy Spirit rest upon you and dwell within you this day and evermore. Amen. The grace of mercy of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit is with us all now and forever. More.
Amen. Awitin po natin ang tatlong amen. 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 Praise God. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Ate God bless us all po. Milen. God bless us all. Paki-on Open the ang camera video. for picture Video po, snapshot. Ate Lita, Ate Alice. Salamat po sa bawat isa. Okay. Picture. Praise. Ayun. O, yan. Ate Milen, paki-on ang video para makun. Ayun. Amen. O, 1. Amen. Si Ate Opel. Andyan. Hello po. Okay. Miss O, you, Ate picture. Opel. Ayan. Okay. Yun. God bless you Picture. all. Amen. God bless Si po. Ate Opel. God bless. Bye po. See you next Saturday. Thank you po. God bless. Bye, Che. Ate Bye Milen. po. Bye, Ate. Yung Ate panalangin kay Alice. Ate Milen, hindi sa Canada, sa Rain, Pilipinas. Riley, Ryan, Ellen. Saan God ba yun? bless. Saan? Ate Lita. Pilipinas. God bless. Hindi, sa Canada. Hindi, sa Melin. Meron sila sa Pilipinas. Canada. Uli sila sa Pilipinas ngayong December. Meron God din sa bless po. Pilipinas. God bless. Sasabay sa atin. Ate Bye-bye Lita. Yes, Hello. all po. Ate Lita. Ate Alice. Bye-bye po, Hello. bye-bye. Rain. Riley. Rain. Hello. Bye. Bye, Rain, Riley. God bless. God bless sa inyong lahat. Ayun, Ayun. Riley. Amen. Bye, Riley Pogi. Pogi. Popogi nila. Pogi nila. God bless. Kita ng multo. God bless. Wala, hindi na bumalik si M. Si Kajang. Sige po. Bye-bye po. Okay Bye-bye. na. Bye-bye. God bless. God bless us all po. God May bless seminar us pa all. yata. Thank you. Ano God Bye-bye. bless po. Atera. Bye-bye. Ate, Ate Era, thank you. God bless. Bye, ate. Bye. Salamat Lita, po. kamusta sa kanila dyan lahat? Opo, tatanggapin. Salamat po. God bless. God bless po. Bye-bye. God bless. Si ano, Bye-bye. Bye-bye. Si Don Don. Nangumusta tapos sabi ko umaten, hindi naman umaten. Nag-online siya, hindi naman umaten. Kaya nga. Bye-bye. Bye-bye, Lita. Bye-bye. God bless.